Network Entertainment. One, two, three. Yan, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama nyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At nandito po ulit kayo dito sa Machong Chismisan. At meron ako special kasama ngayon dito sa Machong Chismisan. Ewan ko kung natatandaan nyo pa siya. Pero para isa to sa mga surprise ko para sa inyo. Matagal-tagal ko na rin hindi nasabi to dito sa Machong Chismisan. Kasama ko ngayon, guys, ang pinakabangis. Ay, mali pa yata kasabi. Ang pinakabangis at pinakamalakas, si Tito P. Hi, Tito P. What's up? What's up? What's up? Parang welcome back ko muna yung sarili ko. Okay. Welcome back to welcome back to me. Welcome back to me. Hi, Musta, Tito P? Welcome back sa Machong Chismisan. Etong buto naman, medyo ano tayo ngayon eh. Kung ano nung inaatupag ko ngayon, pre. Dami kong hobbies ngayon. Ang hirap For some kasi sa'yo, reason. Ang hirap kasi sa'yo, Tito P, magmula nang iniwan kami. Alam nyo guys, ito bigyan ko kayo ng kwento kay Tito P. Ewan ko lahat yata nung umaalis dito sa Machong Chismisan, umaangat ang buhay. Si Tito P, magmula nung umalis dito sa Machong Chismisan, Angat Buhay Foundation na to, iba-ibang hobbies na ang pinaggagawa na to. So kung gusto niyo makita yung mga pinaggagawa na pangmayaman ni Tito P, follow niyo na siya sa kanyang Instagram page, which is Tito_P, di ba? Tama ba, Tito P? Tama ba yung page? Kulang na isang underscore, pero tama, Tito__P. But kung hindi ka man, yun ang parang the height of ka-douchebagan, double underscore. Yung isang underscore, ka-douchebagan na yun eh. Yung double underscore, mas douchebag sa douchebag pa yun eh. Hindi ko kasalanan yun, hindi available yung isang underscore. Seryoso, Tito underscore, meron ng may-ari? Hindi ko siya magamit. Ang nire-register kasi hindi ko siya magamit. Kaya naging dalawang underscore yun. Wala sa plano yun. So, pinanindigan ko na. Andun eh. So, hindi, para sa mas madaling hanapin nyo na lang yung Tito__P na si Juan Ponce Enrile ang picture. Tama? Oh, ay hindi. Pinalitan ko na ata ng picture ko pero ibalik ko si Juan Ponce Enrile. Pinalitan mo na? Oo. Hindi kasi, di ba, podcast, ko yun eh, podcast IG ko siya eh. Napunta tayo sa running. So, nakita ng mga, pag nag-add ako ng mga runner friends ko, nagtataka sila bakit si Enrile yung nag-add sa kanila. Gets ko na. So, yun. Kaya pinalitan ko lang ng mukha ko para lang makilala nila. Actually, tinitingnan ko na nga ulit. Huwag mo na palitan, mas maganda na to. Makikita nyo naman eh. Hanapin nyo na lang yung may picture ni Tuti Karingal ba pangalan nun? Tama ba? Tuti Karingal ba? Ang pangalan nung sa... yung drummer ng Gagi producer na siya. Oo nga. I mean, nag-start siya na drummer tapos siya yung pumalit kay anong pangalan ng vocalista nila? Okay, Ney. Pero eto, Tito P, Umaangat Buhay Foundation ka na. Yung kasi ako kasi parang feeling ko sumakses na ako eh. Ano yung meme na yun? Yung, alam mo yung feeling yung bigla kang umangat, yung sumakses. Feeling ko, magmula naman nung huli tayo magkasama, medyo sumakses na ako ng konti. Medyo may konting success lang ako sa buhay. Medyo nabobore na ako doon sa mga usual na ginagawa ko na di ba kasi parang ang normal na gawain ng isang Pilipino is Filipino male to be exact. Basketball. 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 Yun ang pambansang pastime ng ng mga Pinoy eh. Mayaman, mahirap, lahat yan basketball yung Pero ikaw kasi parang since Angat Buhay ka na, paano ka ba napasok dyan sa running? Running na ba yung sport mo ngayon o mayroon ka ba ibang pinag-aabalahan? Nag-start ako sa running tapos napunta ako sa climbing. So, step by step yan eh. Bago ka sumakses eh.
So, ang nangyari, yung batchmate ko kasi, siya talaga yung parang in-invite niya yung buong batch namin kasi nga isa-isa nang namamatay yung batch namin dahil inaatake bigla eh. So, Edad natin, no? Edad natin, medyo oo, edad atakihin yun, no? natin, parang si Enrile nga tumatawa habang may nababawas sa batch namin eh. So, ang nangyari, sumali siya ng run club. Oo. Ngayon, nag-invite siya ngayon sa group chat namin. Oo. Sa buong group chat na yun, ako lang yung pumunta. Okay. Tapos yun na yun, doon ako nasali. Ikaw lang yung nabudol ng tropa mo. Parang Oo, ako lang akala yung siguro ng iba nabudol. bebentahan sila ng no? Akala ng iba bebentahan sila ng forever living, no? Hindi, talagang real talk na takbo to. Wala lang gustong tumakbo. Parang masaya na silang sila kasi sumakses na sila eh. Wala na silang pakialam tumakbo eh. Masaya na sila sa mga buhay nila eh. Actually, pre, nang sinabi mo na yan nga, na nagsimula ka sa pagtakbo-takbo, parang feeling ko tuloy papalapit na ako sa estado mo sa buhay eh. Kasi 'di ba nakwento ko sa iyo, nagtatatakbo na ako nito. Pare, alam mo ba na for the past ilan na ba? October, November, December, January, February, March, April. 7 months. 7 months na pala, pre. Oo. Wala pa akong sablay na isang araw na tumatakbo. Lahat nung past 7 months, every day, more than 8 kilometers a day ako. 7 months na. Oh, lakas. Kasi Yun ako, nga, chill lang yung takbo ko eh. Pero yun nga, sumali. Sa akin kasi, ang nagugustuhan ko sa'yo, ikaw tumatakbo ka, kusa mo. Ako, sumali ako ng run club para mapuwersa akong tumakbo. Teka, ito pala. Guys, dito nyo malalaman na po siya umaangat-angat sa buhay foundation si Tito P. Tito P, sabihin mo nga yung pangalan ng buwaki ng shit na run club mo para kasi hindi lang basta-basta run club dapat ang salihan mo. Dapat, Tito P, ano pangalan ng run club mo? Rockwell Run Club. Sige ba kinalabutan nung sumali ka dyan? Laking Novaliches ka, laking Caloocan ka, tapos Rockwell Run Club ka, bibiyahe ka na 1 oras para tumakbo? Hindi. Ito, kwento ko lang na maayos. Kasi... Pagpanggap ng gago ka. Hindi. Una sa lahat kasi, in-invite ako ng friend ko sa RRC. Teka, ni RRC? Rockwell Run Club. Siyempre, pre, ang haba pag sinabi mo. Hindi mo ba alam na mas douchebag ka? Okay na sana yung Rockwell Run Club eh. Ginawa mo pang RRC, mas douchebag. Hindi, yun naman kasi talaga yung tawag, pre. Ang haba naman kasi pag palagi mo sasabihin, Rockwell Run Club, parang nagde-name drop ka palagi. Sasabihin na naman ng mga listeners, pretentious na naman ako. Rockwell Run Club. Tuloy mo. Sorry, from now on, we will be referring to it as RRC. RRC, yes. Okay. Dati, drinks lang natin yan sa Caloocan. Puta, ngayon. Sige, so, sumali ka ng RRC. Wala pa sa akin, balong bato, pare. Wait, yung Rockwell sa akin dati, yung balong bato. Pero teka, wala bang requirement na may condominium ka sa Rockwell para makasali dyan sa Rockwell Run Club na yan? Wala naman. Ang requirement lang is just show up. Kasi yung Rockwell is malapit sa office ko sa Makati. Teka, Tito P, hindi kita tatantanan ha. Requirement mo na pag sumali ka ng Rockwell Run Club, ganyan naka-arte boses mo? Puta, uma-accent ka na ng hindi na tama yan Una sa lahat, nung high school, ganito na ako magsalita. Pag kausap ko yung mga kaklase kong alta, bumabalik lang kasi wala akong choice. At doon ko rin na-realize na umaangat na yung buhay ko. Kasi nung nag-running ako at saka nung nag-climbing ako, yung English ng high school bumalik, pre. Okay. Tapos?
So yun. Kaya ako sumali sa RRC kasi yung convenience na after tumakbo, pwede na akong pumasok sa office. Before office ka tumatakbo? Oo, before office. Saan ka naliligo? Sa opisina, meron, syempre, pag nakakaangat na yung opisina mo, may tulugan, may liguan, kompleto amenities, pare. So yun, yun yung kwento paano ako napunta sa RRC. Tapos yun nga, ang natatawa pa ako kasi naging parang na stereotype yung RRC na pag sumali ka sa RRC, kailangan, yun yung parang for some reason, napag-initan rin yung run club namin for a time sa interwebs na parang, yung RRC, di naman mga taga Rockwell. Parang nasa isip ko, bakit yung Cubao Run Club ba? Kinwestiyon ba namin kung mga snatcher ba yung mga kasali dyan? Hindi, di ba? Sira ulo. Teka. So, yun nga, pumasok ka na dyan sa Rockwell Run Club na yan. So, yes. Bukod ba, so yung ibig ba nating sabihin, gumawa na tayo ng official na statement dito sa Machong Chismisan, na ang running, kasi di ba may mga middle class din naman na nagra-running. So, kailangan Rockwell ka tatakbo pag medyo angat-angat ka na? Kasi di ba meron na uso ngayon yung Makati, binubuksan na nila yung Makati. Oo. Yung Ayat. Hindi, yung sa akin naman kasi, marami ng run club. Hindi, kumbaga yung run club kasi is naghahanap ka ng community na makakasama mo para i-encourage ka nilang tumakbo. Okay. Tapos yun pa pala, Makati. So, kaya ka sumasali sa run club is para maging part ka ng community kasi, aminin mo, pre, ang hirap kumbinsin yung sarili mong tumakbo on a regular basis. Actually, dyan ako pupunta. Kasi nga ako, sabi ko nga sa'yo, ilan na? 7 months yung sinabi ko. Ang tanging nagpipilit sa akin, kasi meron talagang araw na parang ang hirap tumakbo, di ba? Tanggapin natin meron. Ang sa akin, ikaw ang nagpapatakbo sa'yo, kaibigan. Sa akin, ang nagpapatakbo sa akin ngayon, strict. Strict ang nagpapatakbo sa akin. Ayaw mong masira yung streak mo sa pagtakbo. Kutya pare, isipin mo, di ba, alam niyo naman, nakwento ko na dito sa Machong Chismisan na ako, more than 18 years na yata or more than 20 years na akong hindi umiinom ng soft drinks. At isang main reason kaya ako umabot doon dahil iniisip ko yung streak na ay putik. 2 weeks na ako hindi nagso-soft drinks or hanggang umabot ng 15 years na ako hindi nagso-soft drinks hanggang umabot ng 20 years. Ngayon naman, sabi ko sayang naman yung 3 days na hindi na tumatakbo ako and then umabot na nga, nagulat ako 7 months na. So minsan kahit madaling araw, tumatakbo pa rin ako. So nag-start ka sa 3 days tapos umabot ng 7 months dahil yung streak mo pinapangalagaan mo? Ganun. Parang, nakadalawang araw na pala ako. Nakatatlong araw na pala ako. Sayang naman yung itinakbo ko ng 3 araw. Tapos hanggang nakatatlong linggo na pala ako. Sayang yung 3 linggo. Pag hindi ako tumakbo ngayong araw, uulit na naman ako. Tapos sumasabay pa, nakikita ko yung progress sa akin. Nag-lose na ako ng 5 pounds. Katulad ngayon. Thank you nga pala. Pabatiin ko nga pala yung mga kaibigan natin sa Ketorific PH. Isang aking katulong sa pagpayat. Officially, I've already lost 35 pounds this day. Putay na, yan. Thank you. So, kung gusto nyo, check out nyo lang Ketorific PH sa Grab. O kaya, check nyo lang Instagram page na Ketorific PH. Ayan, back to regular programming tayo dito. Gusto yung nagkikita ka dati, wala kang sponsor. May sponsor na yung pagkikita mo. Hindi. Pero ngayon, hindi na ako hardcore keto ngayon. More on, na ako ngayon? More on low carb and calorie deficit. Which is good. Pero ayos yan. Parang napag-isip lang ako sa streak Parang, hindi kaya yun yung motivation ni Enrile to yung gumigising sa araw-araw na sayang yung streak na 100 years na ako. 100 years na ba si Enrile? Oo, na siya, nung 2024, 101 na siya ngayon, pre.
101 na mga pala siya. At ang birthday ni Juan Ponce Enrile, mga kaibigan, ay February 14. Di ba? February 14, 1924, pare. Lupit ni ano. O teka, Tito P, balik tayo. Okay. Sinama na natin sa listahan natin yung takbo. Yan yung isa, ano. Meron ka pang isang tinatry na pangmayaman, di ba? Yung rock climbing na yan. So eto, step by the step nga tayo para sumakses. Hindi ako mapakalis sa running. So apparently, nagpa-diagnose na ako. It turns out, meron pala akong ADHD. Ikaw? So meron akong 20% PWD discount. Shout out sa Quezon City Hall. Legal yung 20% discount ko, guys. Kasi mahal na meds. Pero, so apparently, yung pagtakbo is boring para sa mga taong may ADHD. Sa bagay kasi nakatutok pa lang sa yung dire-diretso lang, ginagawa mo lang siya na, yun nga, parang normal lang yun tapos? Ano siya mental practice na parang ilang kilometers na ba ako. Tapos yung, ang daming tumatakbo sa utak mo, bakit ko ginagawa to? Tumatakbo ako ng 10 kilometers at doon pa lang ako sa 5 kilometers, kalahati pa akong bubunuin. Yung ganun, di ba? So, meron akong naging friend sa running club na nung nakita ko sa stories niya sa IG, nagbo-bouldering siya. So, nagpa-invite ako. And yun, sumama ako. It turns out, marami kaming may ADHD dito sa bouldering kasi for some reason, may joke sila na sinasabi na ang target market ng bouldering is yung may autism, may ADHD, at saka yung mga LGBTQ. Okay. Teka, explain mo muna para sa aming mga tanga, ano ba yung bouldering na yan? Parang, okay. Pinasosyal na tawag ba yan sa rock climbing? Well, so eto, yung rock climbing na tinatawag kasi is yung outdoors na umaakyat ka ng mga tawag dito, ng mga rock formations. Yung pa pala, maraming type ng rock climbing. Meron tinatawag na yung rock climbing na tawag dito, yung bouldering na tinatawag, yun yung walang tali. Meron yung lead climbing na merong tali. Tapos, if ever mahulog ka, hindi lead, top rope. Which is, meron ng taling nakaabang. Tapos, pag sakaling mahulog ka, ito kasi yung mga mas matataas, mas safe kang malaglag kasi meron, naka-secure ka ng tali. Meron naman yung lead climbing, ito yung nakikita natin sa mga pelikula, yung pag umaakyat ka, tapos nagkiklip ka ng tali habang umaangat ka. Yan yung magsasabit-sabit ka muna. Oo, yung magsasabit ka muna, tapos aangat ka, tapos magsasabit ka ulit. Yung magmamartilyo-martilyo ka ng konti, di ba? Ganyan yan. Oo, yung meron kasing ibang established routes na nakaabang na yung makiklipan mo ng tali. Meron naman yung pag ginagawa mo pa lang yung route, yun yung nagkakabit ka, yung minamartilyo or sinasabit nila yung Pero yung ginagawa ko is indoor bouldering. Putang ina, daming klase. Sabihin mo na lang, rock climbing, pare-parehas din yun. Basta yung rock climbing na walang tali. Kasi mas mababa. Pero yan yung pwede ka mamatay pag nalaglag ka, hindi naman. Hindi naman. Yun yung free solo naman. Yun yung sa outdoors na walang tali. Yun yung pwede kang mamatay. Actually, kahit yung may tali, pwede kang mamatay eh. Teka, maganda yung may chance na mamatay ka. Walang ganun? Yung free solo, yun yung may chance kang mamatay. Yun yung nagkaroon ng documentary sa Netflix, si Alex Honnold, yung inakyat niya yung Yosemite sa California. Yun, walang tali yun. Pero, nag-practice muna siya ng nakatali. Tapos, nung kabisado niya yung route, sa kanya inakyat ng walang tali yun. Okay, sige.
O teka, nakadalawa na tayo. Running, saka ito, bouldering. Saka itong bouldering. Ito pa rin, ito na no. Hindi ba tunog na nagbabaklaan lang kayo niyan? Well, to be fair, maraming member ng LGBTQ community na magagaling mag-climb. Kung maririnig mo yung stand-up ni Boss Rufo na niya yan nabanggit niya yan Pero ito pala. In fairness naman kasi sa LGBTQ community, madami talaga silang lugar na pinag-e-excelan. So, good for them. Kaya lang yung tunog kasi yung tunog kasi nung bouldering parang nag-uumpugang itlog lang yun na nangyayari pag ngayon. Come to think of it, that makes sense. Parang pag kunwari dito parang kunwari pag bago pa lang tayong naging magkaibigan, sinabi mo sa akin, anong hobby mo? Bouldering. Isipin ko, LGBTQ tong si Tito P. Kasi mahilig siyang makabanggaan ng boulders. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun, pero pwede. Pero ito pala, napansin ko nung nag-run, yun pa pala, every Sunday yung Makati from 7 a.m. till 10 a.m. Sinasara nila yung Ayala. Oo. May may schedule yun. Tapos alam ko yung Quezon City, yung Timog, parang ginagawa na rin nila. Pero alam ko ata once a month or hindi ko pa alam kung regular basis Buti na lang sinabi mo sa akin na hanggang alas 10 lang. Tagal ko nang pinaplanong pumunta doon. Baka mamaya dumating ako doon. Wala na akong abutan na natatakbuhan doon. So, siguraduhin mo around 6 a.m. andong ka na sa Makati area. Mag-park ka na lang. Actually, yung mga side streets sa mga Legazpi yun, libre doon. Pero kung ayaw mo maarawan yung kotse, sa Glorieta ka na lang mag-park. Tapos yun nga, nung sumali sa RRC, napansin ko nga may mga nakakasabay kami ng mga dahil syempre, Rockwell, may mga, every once in a while, may mga kasabay ka ng mga commercial models, stage actors. One time sumama yung Ben. Kasi hindi Ben and Ben kasi isa lang doon sa kambal yung nandun. So, singular Ben lang. So Ben and RRC, ganon. Hindi Ben and Ben. Tapos... Pero teka, yung buong Ayala ba, ilang kilometro yun? Yung Ayala, well, pwede ka kasing umikot. Meron na kaming... Yung isang hagod nun, tansya mo ilan? Wait. Hindi ko kasi alam yung isang ikot kung ilan Ang ginagawa kasi namin, umiikot pa kami ng Paseo. Meron na kaming established route for 5 kilometers pero kulang ng 5 kilometers yung buong Ayala. Yung kahabaan ng Ayala na yun, hindi aabot ng 5 kilometers yun. Dadaan ka ng Paseo, yung triangle. Yung Ayala Triangle. Yung Ayala Triangle, i-add mo pa dun sa isang pahaba na na balikan. Yun, doon mo palang mabubuo yung 5 kilometers. Okay. Sige. Lipat naman tayo. Kunwari, Tito P, medyo masasabi mo ba na yung level mo, malapit ka na sa level na malapit na tayong mag-golf? Kasi alam ko, yan yung isa sa mga classic na Yan yung isa sa mga classic na pag kailangan na mayaman ka na pag naggo-golf ka na. May mga pasok ba sa group of friends mo na naggo-golf na o wala pa? Oo, marami. Yung sa RRC pa lang marami na naggo-golf doon Kahit sa bouldering meron na ring meron ring grupo dito na naggo-golf. Pero feeling ko andun muna ako dadaan muna ako sa paddleball bago ako pumunta ng golf Puta, paddleball yan yan, bagong pauso na naman yan. Iba pa ba yung paddleball sa pickleball? Ay, pickleball pala, sorry. Paddleball, pickleball. Parehas lang ba yun? Parehas lang yun. Yun yung hindi ko pa siya ginagawa pero parang feeling ko para siyang table tennis na tinanggal yung table Pero di ba delikado yan? Kasi po yan yung nilaro ni Chandler Bing bago siya namatay Nag-pickleball muna siya bago siya namatay Di ba balitaan yun? Hindi ko nabalitaan yun. Kumbaga yun yung yun ang isang katunayan na pangmayaman nga yung pickleball kasi
eto nga, pinakinggan ko yung live story ni Chandler Bing doon sa audiobook niya. Doon sa last part pala ng buhay niya, nahilig siya sa paddleboard, parang yun, sa pickleball, parang yun yung pickleball, para yun yung nilalaro niya para mas maging healthy siya and everything. Pero bago lang yung pickleball dito sa Pinas no? Bago lang yung pickleball, pre. Yan yung yun yung tennis para sa mga mababagal. Yun ang impression ko. Feeling ko pag hindi mo kaya maglaro ng tennis, pickleball yung bagay sa'yo. Para siya mas mabagal na tennis eh. Sa bagay. Again, that's just me. Huwag kayong magalit kung nagpe-pickleball kayo. Ano yan? Tennis yan para sa medyo level ng tito, no? Oo. Yun yung parang kung hindi mo pa kaya pag hindi mo kaya yung powers ni Iyala, ano pa na? Alexa Iyala. Ni Alex. Uy, pre! Speaking of Alex Iyala, isa pa pala yun sa mga feeling ko umaangat na yung ko talaga. Nag-step by the step na talaga ako. Pinapanood niya yung mga laban ni Alex Iyala. Alam mo, nag-gets ko na yung appreciation ng tatay ko sa tennis pag nanonood siya ng tennis. Sigurado ba yung skills niya ang pinapanood mo, hindi ka lang nabibighani sa ganda ng bata? Hindi, legit na nahilig na ako sa tennis na, alam mo yung kung paano ka nanonood ng basketball pag pag naghahabol yung tao dun sa basta ganong feeling yun, talagang invested na ako sa sport eh. Sabi ko, andun na ako sa edad na tito na talaga ako kasi na-appreciate ko na yung tennis eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero nagpaplano ka na rin ba maglaro ng yung pinag-uusapan ba natin yung mga sports na lalaruin mo o kahit na yung mga sports na na-appreciate mo na dahil medyo umangat-angat ka na sa buhay? Hindi, na-appreciate lang. Yung tennis feeling ko, hindi, parang wala na akong time para laruin siya eh. Although tatay ko nilalaro yung tennis eh. Pero tingin ko kahit anong trabaho nang gawin natin or kahit anong pag-angat sa buhay yung gawin natin, Tito P, hindi tayo aabot sa punto na maglalaro tayo ng polo no? Kasi ibang usapan ng polo, kabayo. Kabayo, pre. Iba na yun, pre, may kabayo na yun eh. Dapat na, pre, mga tipong anak ka ng congressman o kaya ikaw na mismo yung congressman no? Pag ganung level na yung laro mo. Mahal na yung kabayo, mahal pa yung pakain ng kabayo, at saka yung lugar na paglalagyan mo ng kabayo eh. Medyo pag siguro tumakbo na akong congressman, doon mo ako makikitang nag-aano ng polo. Isipin mo, kahit nga yung water polo, di ba? O ikaw, tingin mo, carry mo maglaro ng water polo? Hindi ako marunong lumangoy. Mamamatay ako. Hindi ka marunong lumangoy? Marunong ka umakyat ng bundok pero di ka marunong lumangoy? Oo, bakit? Pag umakit ka ba, makakatulong yun sa paglangoy? Inuna mo muna yung mas mahirap puntahan. Yung paglangoy, puput sa swimming pool, basic skill na yun eh. Hindi ka pa rin marunong lumangoy. Ay, pero, kino-consider ko kasi, eto na naman tayo, step by the step. May mga kaibigan naman nagbo-bouldering, nagyaya sila ng free diving. Tayo na, hindi ka nga marunong lumangoy, pre-diving ka kagad. Baka ikaw na yung mamatay na susunod na mabalitaan ko mamatay niyan. Hindi ka namatay sa akin, mamatay ka naman sa pre-diving. Actually, sinasabi nga nila, hindi mo kailangang marunong lumangoy para mag-free dive. Well, sa bagay. Nakikita ko rin naman parang kailangan marunong ka lang pumadyak no? Oo, kasi kung daw nagkakamali, meron ka rin naman kasing fins
para i-assist ka. And at the same time, ang langoy mo kasi is pababa. Kumbaga, tuturuan ka nila ng technique paano mag-descent ng maayos at paano umangat ng maayos. Pero ano ba dapat ang mas mataas yata ang ang level ng tawag dito ng scuba diving kaysa sa free diving kasi pag scuba diving may gear, mas madaming gear na kailangan gamitin no. Mas mahal ang scuba diving at kailangan mo ng certification bago ka makapag-scuba dive. So, kailangan mo pang gastusan yung Pero ikaw, tingin mo, aabot ka sa level na mag-scuba diving ka? Sana. Kaya lang, yun nga, medyo madami-dami na akong kilalang na dedo sa scuba diving, kaya medyo nakakatakot. Siguro andun lang ako sa puntong gusto ko siyang subukan pero hindi ko nakikita yung sarili ko na regular ko siyang ginagawa. Pero at some point, gusto ko siyang gawin. Pero ano pa? Sige, nadagdag na natin sa listahan yung polo, which tingin natin malabo nating maabot. Yung polo, hindi. Malabo na yun. Si Fernando po nga, madaming kabayo, hindi nagpolo eh. Kay Fernando po naman kasi, tingin ko kulang na talaga sa oras si The King para gawin yun. Kasi mahirap-hirap na, kasi parang sobrang bigat na training talaga yung di ba? Ibang... Yung polo kasi una kailangan marunong kang sumakay sa kabayo, pangalawa kinokontrol mo yung kabayo eh. Si Christopher Reeve ba nung nalaglag siya dahil ba nagpo-polo siya o nagkakabayo-kabayo lang talaga siya? Alam ko nagkakabayo lang siya. Ano lang talaga yon, parang niya lang yung horseback. Okay. Lang talaga yun eh. Minalas lang talaga si Christopher Reeve doon eh. Golf, pare, golf. Tingin mo ikaw, aabot ka sa punto na mag-golf ka? Sana. Kasi... Parang tingin ko, kahit may pera ako, hindi ko kakayaning mag-golf. Isipin mo, palo ka lang ng palo dun, di ba? Ang sabi kasi nila, therapeutic yung golf eh. Na... skill-based siya, and at the same time, relaxing siya, ginagamit niya yung utak mo, ginagamit rin niya yung physically hindi siya as taxing as other sports. Pero right amount ng effort siya para sa mga tito. Yun yung pagkakasabi sa akin. Parang kasi ang pinaka-effort mo lang dun yung pagpalo no. Tapos yung paglalakad mo sobrang titong-tito nga yung laro na yan no. Kasi yun nga yung lakad yung pinaka-exercise mo eh. Pag medyo mayaman-yaman pa, golf cart ang golf cart, hindi ka nga maglalakad eh. Talagang parang yun yung billiards ng mayaman eh. 'Di ba? Yun yung nakikita ko sa golf eh. Pero yun nga, sabi nga nila ang golf kasi is relaxing siya. Competitive siya and at the same time relaxing. And maganda yung golf if you're in business eh. Kasi sabi rin nila, if you're doing business deals, if you do it sa golf course and naglalaro ka ng golf dun sa mga potential business partners mo, base sa kung paano sila mag-react dun sa nagiging takbo ng laro nyo, medyo nagkaka-idea ka na kung ano yung ugali ng potential business partner mo eh. Actually, tama ka yan. Madami nagsasabi na ang golf talaga more on building relationships with mga businessman talaga naggo-golf para lang mas maka-connect sila sa mga kausap nila no. Kasi technically madami nga daw business deals na nabubuo sa golf course. Kasi nga eksakto dun sa punto mo na nagkakakitaan ng tunay na ugali. Kasi nga parang tropa-tropa lang naman yan. Pero ano bang nagpapaiba pa? Yung basketball ba? Hindi pa natin may sasama sa laro ng mayaman yan? Depende kung saan ka naglalaro. Yan! Sa tabla. Oo. Kasi kung sa barangay, yan. Magsisimula tayo sa kalsada. Half court. Ano ba yung laki ng bola? Ano yung laki ng ring?
Kasi yung iba, naka-junior ball pa eh. Minsan nga, hindi pa naka-ano eh. Yung maliit. Oo, maliit, di ba? Kung maliit yung bola mo o yung official size, tapos kung nakasemento ba yung ilalim mo o lupa yung nilalaroan mo. Tapos unti-unting umaangat yan, barangay level, covered court ba o hindi. Court nga ng barangay, pero araw boys naman, solar boys naman ngayon. Solar boys? O syempre, tatandaan mo nung mga tipong kabataan natin, solar boys pa tayo. Oo. Ang tindi, no? Ang tibay din ng mga katawan natin nun. Kanina lang, pre, nilipat ko kasi ng pwesto yung treadmill ko. Dati, nasa loob ng bahay, naka-aircon ako habang nagte-treadmill ako. Okay. For some reason, napagtripan kong ilipat sa labas, sa may porch. Naks, puta, may porch. Ano ba Tagalog ng porch? Ano? Sasabihin ko, veranda. Hindi rin naman siya Tagalog. Para medyo veranda. Eh, yung veranda ko, pre, may bubong siya. Pero yung bubong niya, yung bubong lang, tapos may konting insulation, pero walang kisame. Eh, tumakbo ko, pre, mga alauna ng tanghali. Puta, pre. Ang init nun. Ang nanghihina talaga ako. Tapos yung yung parang may hapo. So, tagaktak mapawis mo nun. Yun nga, in fairness, nakatulong din kasi mas masarap yung pawis eh. Speaking nga pala, na-experience mo ba rin ba yun pag tumatakbo ka, yung runner's high? Yung, di ba sa simula parang tamad na tamad kang tumakbo, pero pag yung mga tipong naka 15 minutes ka na, naka 20 minutes ka na, parang ang sarap ng ituloy-tuloy nung takbo, nararanasan mo rin ba yun? Oo, ano yan eh. Parang nanonood ng telenovela pag yung mga mahabang, yung merong kasing tinatawag na LSD, yung long slow distance. Yun, lahat ng emosyon nararamdaman ko pag tumatakbo ko eh. Di ba, yung una, tamad ka. Tapos pag yung nagpa 5 kilometers ka, yung ganado ka eh. Tapos pag umabot ka ng 10 kilometers, nasasabi mo, ang lakas ko. Oo, totoo. Pag umabot ka na ng 15 kilometers, puta, ba't andito pa rin ako? Kinegestyon mo na yung life choices mo. Bakit ako sumali ng run club? Dapat natutulog ako eh. Ang dami ng yung papunta ka ng 20 kilometers, 21 kilometers, ang dami nang nangyari. Minsan magkikantuhan kayo, magtatawanan pa kayo. Yun nga, runner's high, parang ang lalakas natin, ang pace natin, nasa 6 minutes, bumababa pa tayo ng 5 at times, tapos biglang kinekestyon nyo na rin yung sarili nyo. Sana natulog na lang ako. Bakit tayo nandito? Nagdudugo na yung utong ko. Yung pag... Di ba yung Hindi ko naman nararanasan yung yung kumakaskas sa t-shirt. Ewan ko, swerte-swerte ako na hindi ko pa nararanasan yung dugo utong levels. Yan. Pag mahaba yung takbo nyo tapos umuulan, yan ang hindi pinakamagandang combo na pwede mangyari. Hindi ba dapat lagyan mo na ng nipple tape yan pag ganun? Yun. Yun yung natutunan namin. Nung dumugo yung utong nung kasama namin tumatakbo. Shit, ito pala yung kailang. Legit. Kasi, yun eh. Nasa na kami nun eh. Nasa 18 kilometers na kami. Pagtingin ko ganun, Jules, merong may dugo sa t-shirt mo, pre. Kulay puti yung t-shirt niya? Hindi, gray. Pero kita yung light pa rin yung kulay ng shirt niya. So, kita yung dugo talaga. Paano pala yun? Kasi, hinubad niya yung t-shirt niya o tuloy-tuloy lang? Hindi. Sinagaan niya yun hanggang tapos. Parang parang, again, part ata ng runner's high na pag nasa zone ka na, hindi mo na mapapansin yun eh. Malaman na lang yung update pag natapos sa kayo eh. So yun nga, pag umuulan, kasi ang tendency niya, basa yung t-shirt mo. So ang tendency nun, didikit yung t-shirt mo sa balat mo. Tapos, mabigat pa yung t-shirt mo dahil basa. So, yun yung parang lahat ng factors para magkaroon ng friction between dun sa shirt at saka dun sa sa utong mo. Kompleto yung trifecta eh. Oo.
talagang magsusugat yung utong mo doon, pre. Yung trifecta ng gumagalaw na laman sa magaspang na t-shirt at paulit-ulit itong nangyayari. Oo, paulit-ulit. Oh. Teka, nararamdaman ko na kagad kahit di ako tumatakbo pero masakit. Pero ano pa bang iba pa bang pangmayaman na sports or hobby? Sige, kahit hindi sports, hobby naman. Uso pa ba yung mga magic cards o laos na yun? Hindi, buhay pa rin yun. Pero marami na kasing marami nang kinokolekta ngayon yung mga designer toys. Puta, yun yung mga yung Beybrick ba yun? Beybrick? Yung daga? Yung daga? Yung mga kinokolekta ni DJ Big Boy Cheng. Di ba si Bong Navarro nagko-kolekta rin nun? Oo, pag wala ka magawa sa pera mo, ganun. Ano ba ginagawa nun? Daga lang yun, di ba? Oo, kasi nagiging collector's items and at the same time, pag yung iba parang nire-resell nila eh. So technically parang business din siya. Parang labubo din ang dating. Oo, depende kasi dun sa meron kasing legit na gusto nilang mongolekta for the heck of it. Pero dahil sobrang dami na sila ng collection, tapos meron silang, ito pwede ko nang bitawan to. Sa kanila ibebenta. Yun yung mga legit na collectors. Meron rin naman tayo yung mga hoarders na tinatawag na alam nilang may hype dun sa bagay na yun, bibili nila ng mas mababang presyo, tapos isusugal nila na tumaas yung hype dun sa toy na yun, and then eventually, pag mataas na yung value, i-flip na nila. Ako siguro, pre, pag medyo yumaman-yaman pa ako ng konti, ang i-collect ko, yung mga bagay na hindi ko in-afford talaga nung bata ko. Karamihan nga nung mga edad natin, yun naman talaga yung ginagawa, di ba? Oh. Yung nag-collect sila ng mga bagay na hindi nila nabili nung bata sila. Ikaw, pre, ano yung isa sa mga bibilin mo pag medyo may extrang pera ka na pansunog? Parang iniisip ko ngayon, motor, pero ngayon ko lang na-realize meron ako napakaraming collection ng sapatos. Madami ka sapatos ngayon? Oo, nasa 30. Puto, ang dami. Dami, nahiya naman ako. Akala ko madami na yun sa akin. Parang sa akin, mga 10 pairs lang eh. Akala ko madami na yun. Puto, yung 30, madami yun. Ano yan, pare? Jace ba yan, Jace? Hindi, halo. So meron akong basketball shoes, meron akong running shoes, meron akong skateboard shoes, meron akong pang-training. Tapos ngayon, hopefully tinitigil ko na nakakadalawang pares na ako ng climbing shoes. Climbing shoes. Teka, wala ba kayong wala ka bang basketball club dyan? Sama mo naman ako, matagal na ako din nakapag-basketball eh. Alam mo ba nitong huli, na sumali ako sa laro ng mga college student, isa sa mga pinagsisihan kong bagay sa mundo yun eh. Wala alam yung pakiramdam. Naalala ko nung college ako, Pre, kwento ko lang. Naalala ko nung college ako, may mga nakalaro ako na mga tito. Tapos, sinabihan ako nung isang tito na laro-laro lang tayo. Hinay-hinay lang tayo sa depensa natin. Ginanon ako. Ngayon ako na yung nagsasabi dun sa mga college students hinay-hinay tayo. Laro-laro lang tayo. Huwag po tayo magsakita. Siyempre, ang sama-sama na loob ko eh. Tatanda mo naman, naglalaro tayo ng basketball nung mga more than 10 years ago na, mga 15 years ago na ba yun? Sa Happy Place. Nung magkakasama pa tayo sa Happy Place. Pare, kinilabutan ako bigla. 15 years ago na pala yun. Oo, pre. Ngayon ko lang na-realize. Oo nga po. Tapos di ba yun, parang naglalaro tayo mga 15 years ago. Parang hindi ko pa rin matanggap na 15 years ago na yun. Na parang mga minsan 3 times a week tayo naglalaro nun, di ba? May mga instance na 3 times a week tayo naglalaro. Oo. Totoo. Alam mo naman ako, ang tanging kaya ko lang naman ipagyabang nun ang magdepensa ng medyo matatag dahil matangkad ako. Ginawa ko yun dun sa isang bata. Pre, tinamaan ako ng balikat sa ribs. Parang isang buwan kong ininda yung
yung balikat sa ribs. Tapos ang nakakatawa doon, ready akong tanggapin yung balika, yung opensa niya. Napasigaw ako ng nung tinanggap ko yung balikat, ganito yung tunog na ginawa ko. Legit. Naranasan ko yan. Tumigil yung buong laro. Tapos lahat sila parang, dito okay lang po kayo. Hindi ko naman, alam mo naman sa larong basketball, di ba? Sa larong basketball, the only time na pwede ka lang umiyak, pag nag-champion kayo, at hindi ka pwedeng umiyak pag nasaktan ka. So, hindi ko pwede. Bigil yung pag-iyak ko. Alam mo yung pakiramdam. Pero ito, bigyan kita ng technique. Speaking of umaangat yung ito na naman po tayo sa step by the step sa pag-success. Kasi naranasan kayo, nakalaro ko yung mga bata, sabi ko, hindi tama to. Masasaktan ako dito. So naganap ako ng grupo ng mga kaedara natin para makalaro sa basketball. So yung grupo namin, naglalaro sa Dasma. Puta, Dasma. Sa Tito P, mga pretentious na lugar. Dapat sa Baliches ka naglalaro. Hindi ko alam bakit, pero napupunta ako sa DCA, pare. Sa DCA kami naglalaro. Sa Dasma Village. So yun, ang mga kalaro ko, parang meron kaming liga, 40 up league. So, pero marami pa rin mga batak. Pero at least, kampante ka na 40 anyos yung kasama mo. Kahit bata, 40 anyos ka pa rin. Pag mali yung bagsak mo, sasakit rin tuhod mo. yung medyo pambawi. So, yun, pag na-realize ko na magandang mag-basketball by age bracket eh. Kasi kahit pa paano, pag yung mga bata, pag tumakbo yung mga bata, ang hirap abulin eh. Kung pare-pareho ko yung 40, kaya mo abulin eh. Pare, iba yung liksi ng bata. Iba yung liksi ng bata. Yabang ko, di ba? Kanina ko pa pinagyayabang. 9 kilometers a day ako, Brad. 9 kilometers a day ako. Putik, trip. Nakikipagtakbuhan ako sa mga bata. Ibang level yung takbo ng mga bata. Oo. Yung takbo ng mga bata, parang gusto mong pilayan. Yan yung perfect example na, yun nga, babalik tayo doon sa sinimulan natin. Kahit anong success mo sa buhay, iba pa rin yung may youth. May youth ka sa yung youth mo. So ikaw, papapiliin ka, Tito P. Makakapaglaro ka ng basketball na unlimited, na nandyan pa yung youth mo? O kung nasang level ng success ka ngayon? Ako, okay na ako sa level ng success ko ngayon. Pero, ang sa akin lang may papayo ko lang sa mga age group natin. Siguro as much as possible, try pa rin nating mag-incorporate na maging active yung buhay natin. Kasi, malaking bagay na marami ka pa rin pwedeng gawin at your age. Kasi yung iba ang misconception nila, parang tinatanggap nila, 40 na ako, di ko na kayang gawin yung mga ganitong bagay. Hindi pwedeng ganun. Kasi, alam mo, pag nag-grocery ka, pre, alam mo yung kaya mo pa rin magbuhat ng maraming grocery bag. Tama. Na hindi ka pabalik-balik sa sasakyan mo pag ilalaglag mo sa bahay mo. Ano ba yung isang buhatan na lang? 6 na grocery bag na yung bit-bit mo, di ba? May kasama pang litro ng tubig. Yun yung sa akin, part ng reason bakit ako nag-aano sa mga hobbies na to. Hindi dahil gustong, ito pa pala, ang kinaasaran ko, yung may mga taong sumasali sa run club, sumasali sa pagbo-bouldering, maraming chicks yan. Parang, ando na tayo sa point na graduate na tayo dyan eh. Parang, pumupunta ako dito kasi gusto ko na lang humaba yung buhay ko at na-enjoy ko yung mga bagay na pwede kong gawin sa edad na to na hindi ako nalilimitahan dun sa pwede kong gawin. Kaya nga, kinuwento mo sa akin na may streak ka ng tumatakbo ka ng 7 months at 40,
achievement na yan. Kasi isipin mo sa mga ka-age group mo, ilan ang kayang gumawa niyan? Totoo naman, totoo pre. Medyo ako kasi parang naghahanap din ako ng something na makakapagpagaan ng loob ko. Kasi nga, naranasan ko maging mataba. Nakita mo ako nung extreme ng taba ako, pre. Tumaba rin ako eh. Alam ko rin yung pakiramdam ng nagsisintas ng sapatos ng hindi makahinga eh. Di ba yung nagsisintas ka ng sapatos na nagpa-flashback yung buhay mo? Di ba ang hirap nun? Oo. Akala ko himatayin ako kasi hindi ako makahinga. Nagdidilim yung paningin ko. Ayoko nang bumalik doon, pre. Ako naman, pre, etong kung nasan akong level ngayon ng health status ko, I owe it all to my wife. Kasi siya yung nag-push talaga sa akin na masimulan yung health journey ko. So, sobrang thankful ako na parang binigyan niya ako ng wake-up call. Kasi tinitingnan ko yung mga lumang pictures ko, pre. Oo. Nung kataba ko. Hindi ko alam na ganun ako kataba during that time. Hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi. So, yun yung ano ko. Pero yun nga, kailangan, bukod sa yan ang dapat nating tandaang mga tito. Bukod sa pagtaas ng antas natin sa pamumuhay, bukod sa pagsa-success natin, kailangan yung health natin, inaalagaan din natin. Kaya kailangan makahanap kayo ng mga sport. Be it yung mga successful sports na sinabi namin tulad ng mga running, bouldering, golf. Kahit basic na kung saang sports ka hayang, dapat meron kang ganun para na-maintain mo yung fitness mo. Diba? Tama. Kahit nga yung walking eh. Ano ba yung maglakad ka lang regular araw-araw ng 1 hanggang 3 kilometro? Malaking bagay na yun. Oo, tama. Swerte lang tayo, choice natin na maging exercise yan. Hindi tayo katulad ng iba na wala silang choice na gawin nila yun or wala silang oras. Kaya tayo may pera tayo, may oras pa tayo. Kaya tayo, kung ikaw medyo swerte ka sa buhay at kaya mong gawin yun, maghanap ka ng oras. Pero kung wala, pasensya muna at medyo mag-strive ka para makahanap ka ng paraan na makahanap ka ng activity na makakatulong sa health mo. Oy, Tito P, ano bang mga pinagkakabisihan mo o kaya saan ka nila pwede i-follow na kahit anong social media mo? Yun pa rin, Tito__P, tapos makikita nyo doon na nagka-climb ako for change. Baka ma-inspire kayo. Check nyo yung mga climbing videos ni Tito P. May gusto ko batiin, Tito P? Wala naman. Gusto ko lang kumustahin yung mga listeners natin. Tsaka nagulat rin ako kasi sinabihan ako nung ibang listeners natin na nagkaroon pala ako ng haters. So, shoutout sa mga haters. I made it na rin. Yaman lang sila dyan, pre. Nandyan lang yung okay lang yun. Anyways. Ang sa akin lang naman, respeto lang sa opinion nila yun. So, I respect that. Walang hate doon. Yaman lang sila. Basta tayo gawin lang natin yung mga ginagawa natin. Anyways, speaking of mga haters, ito naman yung mga taong love natin. Ito yung mga kaibigan nating podcast. So, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating podcast. Nandyan yung Backtrip Podcast, yung Tigas Tito Podcast, yung mga walang kwentang Pinoy Memeology Podcast. Buisit niya mga yan. Pre, ito mga Pinoy Memeology Podcast na to, itong mga bata na to, inaapi yung zagu. Yung zagot gulaman ko. Pakyo kayo. Ang sabi nila yung zagot gulaman daw lasang matanda pero bawal sa matanda. Pag umabot ko sa mga pag nag-guess na itong mga to sa Machong Chismisan, papagalitan ko itong mga to eh. Pagalitan mo! Batiin ko nga rin pala yung 25% podcast, pati yung 3040 podcast, MJ's Bubble podcast, Fanboy Chronicles podcast, yung Hobby podcast, Galingan Mo Naman podcast, saka yung Tatay Hood podcast, saka syempre yung Pandango sa Light Bulb na panibagong podcast ni RJ Maximo. Saka syempre batiin ko na rin yung mga kaibigan natin sa Patreon, si Jason Bonsa, Darwin Busuego, Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian, saka yung Kitorific PH. Saka syempre, ang patron ng mga Patreon, si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kami follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms at Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms.
At kung marami pa kayong pera at gusto nyo kaming supportan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's www.patreon.com/machongchismisan. Tito P, welcome back sa Machong Chismisan. Maririnig ka ba naming mas madalas dito? Kayo bahala. Pero maraming salamat. At nagkaroon ulit ako ng opportunity para bumalik sa pagpa-podcast. It's nice to be back. Ganun lang. Yeah. Ayan, okay. So, Tito P, maraming salamat sa iyong pagsama dito sa akin sa episode na to. So, guys, maraming salamat nga pala sa pakikinig ng episode ng Machong Chismisan. Tito P, marunong ka pa bang magsarado ng Machong Chismisan? Very good question. Habang nag-iisip ka, sisimulan ko na yung pagsasara ng Machong Chismisan habang iniisip mo, ha? Okay? Sige. At yan, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama nyo pa rin po. Kasama natin sa episode na to, nagbabalik si Tito P na laging nagsasabing, Shit, nakalimutan ko na sasabihin ko, pero maraming salamat. At pagbalik ko, pag-iisipan ko ulit. At ako nga po pala si Makoy Pari, your showbiz bro, na laging nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.